Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Manila Bulletin. Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan has categorized as fake news the notion on social media that everybody from Mindanao is automatically against the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ang panito is Suwan. It's fake news to say all Mindanaoans oppose Vice President Sara Duterte. Okay, tingnan natin kung mayroong article tungkol nito. Well, kung 100%, wala naman. Hindi naman 100%. Kaya lang, kung 90 pataas, meron. Estimate ko nasa siguro 95%. Kasi ako nasa Mindanao ako ngayon eh. Basahin muna natin ang Suwan and fellow impeachment prosecutors highlight fake news and troll attacks as the biggest obstacles in the process, urging netizens to verify sources and distinguish legitimate media outlets from troll accounts. Sabi niya, the sweeping argument was raised during a press conference with Suwan and his fellow impeachment prosecutors on May 19. When asked by a reporter if Suwan wanted to debunk the claim that all Mindanaoans were automatically anti-impeachment, the second-term congressman said, kaya nga yung pinakamalaking kalaban natin dito sa buong impeachment process ay yung fake news talaga, sabi niya. Because we are talking about accountability here, and accountability does not respect regional bias. So, dapat yung totoo ang manaig. Sabi niya. Everyone can come together and, decide whether what we are sharing is really news or fake news. Yung pinakauna dyan, sabi niya, check natin yung source ng sinishare natin, kung troll account ba yan o totoong media outlet. Duterte, a former Davao Vice Mayor and Mayor, considers the country's southern island as her political stronghold. But the Cagayan de Oro lawmaker says that his being a Mindanaoan is precisely the reason why I take this duty very seriously. Because we're not just like talking about the people's money, we're also talking about taxpayers that Mindanaoans are paying. And I believe, sabi niya, that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the COA. Suwan went on to underscore that their job as public prosecutor was solely meant to fulfill a constitutional process and not a vendetta against anybody. So, sabi niya, and if nothing wrong was done, then the process itself will show it. And I think that's what we owe to every Filipino, including Mindanaoans. Okay, sige. Congresswoman Suwan, maalala ko ito nung before yung 2022 elections. Nako, dikit na dikit ito kay VP Sara, Mayor Sara. Isa pa siya ata sa mga nag-urge na run, Duterte, run. Parang meron siyang tarpaulin. Nandun yung picture ni Mayor Sara, nandun din yung picture niya. Talagang, makita mo talaga ang pagkabalimbing pagdating sa politika. Malala ko nung last year, nung pumirma siya sa impeachment case ni VP Sara, yung mga tarpaulin niya, ang dami niyang tarpaulin dito sa Cagayan de Oro. Every pagliko nimo, nandun yung mukha niya. Ibinibida niya yung kanyang mga projects dito sa Cagayan de Oro. Nung pumirma siya sa impeachment case ni VP Sara,
ang daming mga tarpaulin niya pinagsisira ng mga tao, pinagbabato yung mga tarpaulin, sirang-sira. Ganon kadami ng galit sa kanya last year. At ngayon, inulit na naman niya. O di sige. Yes, mali yung tanong na yun. Mali yung sino bang nag-post na all. Wala naman akong nababasang post na all Mindanaoans are against the impeachment. It should be 90+%. Kasi kung i-base mo sa survey results ng mga credible survey group, example, Pulse Asia, umaabot ng 97% ang trust or satisfaction rating ni VP Sara dito sa Mindanao. So, to me, it is safe to assume na nasa 95 to 97% sa mga Mindanaoans ang against sa impeachment ni VP Sara. Sa aking paglilibot-libot, kinakausap ko ang mga tao, pag-usapan namin ng politika, wala pa akong namit na tao dito sa Mindanao na galit sa mga Duterte or ayaw sa mga Duterte or makamarcos siya. Wala. As in, wala. Kaya, I can say it with confidence that Mindanao ay talagang matatag na baluarte ng mga Duterte. Tingnan nyo nung midterm election, halos lahat ng kandidato ng PDP laban panalo dito sa Mindanao. Lalo na dalawang region ng Davao Region at saka Northern Mindanao o Region 10. Zero. Walang nanalo na taga-alyansa. Lahat yung nanalo sa Magic 12 ay Duterte plus 2. Ganon kalakas ang mga Duterte dito sa Mindanao. Sige, gawin nyo yung constitutional duty nyo, mga prosecutors. Good luck sa inyo ang panalo sa Kamara dahil na-impeach yung si VP Sara, but bilog ang mundo. I hope few months from now, mabilis ang trial. Tingnan natin kanino ang huling halakha. Sa aking pananaw, siguradong panalo si VP Sara sa impeachment trial siya. Maa-acquit siya at makakapagkandidato siyang presidente sa 2028 and we'll have another Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang itsura sa natagaan na mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So muna ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni ang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon humanagit sa pagatop ang among ginahatag nga yero so napulihan na gyud ang atop ni Salamat sa naghatag sa Coxen kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon sa to.
padayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagid ko makabalay kay among kwarta kutob ra sa pagkaon. O, so naa kay estudyante ante. Naa Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2. Ay, so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw sa inyong estudyante. Salamat kaayo. Salamat kayo ante. Salamat.